Sinampa na ng kaso ang aktres na si Angelica de la Cruz laban sa lalaking nagtangka umanong sumaksak sa kanya. Nangyari ito habang nangangampanya si de la Cruz na tumatakbong kapitan sa Malabon. Sa iba pang lugar sa bansa, kabi-kabila rin ang karahasan ngayong panahon ng eleksyon. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil. Madalas nakalakip ng pangangampanya ang mga peace covenants sa maraming bahagi ng bansa. Layunin nitong pagkasunduin ang mga kandidato para makaiwas sa gulo at karahasan sa eleksyon. Sa kabila nito, may mga naitatala pa ring krimen sa ilang probinsya na posibleng may kinalaman sa politika. Patay ang isang kumakandidatong kagawad sa Cagayan de Oro City. Pinagtataga umano siya ng caretaker sa kanyang farm na tumakas matapos ang krimen. Dalawang magkasunod na pamamaslang naman ang naitala sa Isabela. Una rito, ang pamamaril sa isang barangay kagawad na kumakandidatong kapitan sa Gamu. May ilang politiko raw na nangungubinsi sa biktimang iatras ang kanyang kandidatura. Nakatanggap din daw siya ng death threats. Namatay rin sa pamamaril ang isang tumatakbong kagawad sa Ilagan City. Kinukumpirma pa kung may kinalaman ito sa politika. Sa parehong insidente, nakatakas ang mga gunman. Swerte namang nakaligtas ang aktres na si Angelica de la Cruz sa tangkang pananaksak ng isang lalaki. Sumugo daw ang sospek habang nag-house to house si Angelica para sa kanyang kampanya bilang barangay chairman sa Malabon. Buti na lang daw, naharang ng mga kasamahan ng aktres ang sumugo na sospek. Nabugbog ng taong bayan ang lalaki kaya sa ospital siya idiniretso. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Simula noong unang araw ng kampanya para sa barangay elections, umabot na sa mahigit 430 ang nahuling lumalabag sa gun ban. Kabilang dito ang 5 pulis, 4 na miyembro ng AFP at 3 opisyal ng gobyerno. Mahigit 350 ang mga nakumpiskang armas. 7,060 lugar sa bansa ang nauna ng idineklarang election hotspots. Bukod sa karahasan, nakabantay din ang mga otoridad sa issue ng vote buying. Sa Butuan City, posibleng madiskwalipika ang 2 kandidato na namigay umano ng pera kapalit ng boto. Ayon sa nagrereklamong kandidato rin sa pagkakapitan, may kasamang pera ang pamphlet na ibinigay ng kanyang katunggali sa posisyon at ang kaalyado nitong isang kagawad. Pinabulaan na naman ito ng mga inirereklamo. Namigay sila ng mga pamphlets na may kasamang pera, 50 pesos. Natural, kami mga kandidato sa kanya-kanyang mga parte ay nangangumpanya araw-araw. I never thought isa sa kalaban ko na hinaras lang kami bigla. Iniimbestiga na raw ng COMELEC ang insidente. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.